Gabi sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope, from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Araw ng Linggo, 2 araw sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nanawagan si Pope Leo XIV sa sanlibutan na maging tagapagtatag ng pagkakapatiran sa gitna ng digmaan at kawalang katarungan sa kabila ng mga trahedya o tunggalian na tinatawag ang sangkatauhan upang maitaguyod ang pagkakaisa at kapayapaan. Ipinaalala pa ni Pope Leo XIV ang Solemnity of All Saints ay sagisag ng pag-asang nakalaan sa sangkatauhan ng pagdiriwang sa buhay sa piling ng Panginoon, kung saan makikita ang kagandahan ng bawat mukha na sumasalamin sa imahe ni Kristo, gayon man ang pag-asang ito ay madalas na lulupig ng digmaan o kawalan ng katarungan ngayon. Ang mensahe pinarating ng lider ng simbahang Katolika sa mga kinatawan ng Church of England na pinamunuan ni Archbishop of York, Stephen Cottrell, kung saan inalala rin ang makasaysayang pananalangin sa Sistine Chapel kasama si King Charles III. Bilang pakikisa sa All Saints Day, kinilala pa ni Pope Leo XIV ang mga kalahok sa idinaos na Race of the Saints Marathon sa Roma na isinulang ang pagkakaisa upang mapalakas ang pagtulong sa mga batang may hirap bilang tanda ng pag-asa at pananampalataya sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Magbabalik ang mga balita mamayang 9:00 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ronda Veritas Report. Damdaming anawim at sitwasyon sa Angono Rizal Public Cemetery. Pag-uulat mula kay Vicky Custodio. Maraming salamat. Ngayong araw na mga yumaong tinungo ko ngayon ang Angono Municipal Public Cemetery. Ayon sa pamunuan nito ay mas sumonti ang taong dumagalaw ngayong araw na ito kumpara sa nakaraang taon. Sa panayam naman sa isang nurse na si Jet
UK Representative ng Municipal Head Office. Ayon sa kanya, salamat Panginoon dahil konti na lamang ang kanilang na-encounter ng mga pasyente at vital sign na ito dahil sa init ng panahon. Pagtaas ng presyon, bukod pa dyan ay wala ng pasyente silang na-encounter hanggang sa ngayong hapon. Naunawaan po namin na gusto ng mga tao na bisitahin yung mga mahal nila sa buhay na mga yumao, pero sana i-consider din natin yung ating mga health. Pag sa tingin po natin wala tayong kapasidad na halimbawa ay makalakad ng maayos, pwede naman po tayong hindi na sumabay dun sa dagsa ng dami ng tao. Pwede naman tayong pumasyal dito sa sementeryo sa mga ibang araw. Yung mga umiinom po ng mga gamot, mas maganda po, babaunin po natin yung mga gamot natin. Then yung may mga kasama pong bata, wag po nating bibitawan yung mga bata, lalo po pag medyo dumagsa yung mga tao. Maraming salamat po. Kaugnay naman sa pangangalaga ng kalinisan, akin nakapanayam si Ma'am Kyle na nagtitinda sa sementeryo. Naglilinis po ako, naglalagay po ako ng basurahan po. Tapos may nagwawalas din po. Maayos at malinis ang palikuran nila dito. Sa ngayon ang lagay ng panahon ay natiling walang ulan, subalit malinsangan sa panahon. Para sa dalangin at alaala ng 2025 kapanalig ng Limaong Banal, ako ang iyong kapanalig, Diego Stodio. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Makakasama niyo kami muli ngayong gabi sa pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakaganda po ang tradisyon natin bilang mga Pilipino ng Todos los Santos o Undas. Buong pamilyang nagtitipon mula sa iba't ibang lugar upang magbigay pugay at manalangin para sa mga minamahal nating mga pumanaw. Siguro yung iba sa ating mga kapanalig ay kasalukuyang naglalakbay pa mula sa mga probinsya para magbalik bukas sa trabaho o sa eskwela. Ngayong ginugunita natin ang araw ng mga kaluluwa. Hindi ba kayo nagtataka mga kapanalig kung bakit nagiging reunion o parang piyesta ang araw na ito? O kaya yung kahapon, Ang iba nga nagpaparty pa sa sementeryo. Ano nga ba ang pag-unawa natin bilang mga Kristiyano sa kamatayan? Yan po ang magiging paksa natin ngayong gabi na talakayan ng ating Bible scholar at director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila na si Father Adonis Saclolo. Good evening, Father Ado. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. 2 araw na magkakasunod ang ating pagdiriwang na totoong sumasalamin sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Kahapon ay ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal at ngayon naman ay ang paggunita natin sa mga yumao. At ang mga pagdiriwang na ito, mga kapanalig, ay isa lang ang ibig sabihin. Yung isang katotohanan na hindi tayo para sa daigdig na ito. Isang araw, kailangan natin itong iiwan at harapin yung katotohanan na pangwalang hanggan at ito nga yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga, ihanda nyo po ang inyong mga Biblia. Ganon din ang inyong mga puso at isip para tanggapin ang pagtuturo ng kasulatan, lalo na ng simbahan sa mga bagay na ito, lalo na sa kahulugan ng kamatayan. Ngunit bago yan, napakagandang simulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng pangunguna ng ating Panginoon na ibibigay sa atin ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon,
Maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataong makapagtipong muli ngayong linggo upang mag-aral at magnilay ng iyong salita. Ipadala po ninyo ang banal na Espiritu upang buksan ang aming mga mata, palambutin ang aming mga puso, upang kami magmahal gaya ng pagmamahal mo. Nananalangin kami na kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw. Magkamit nawa sila ng buhay sa iyong piling. At iahon mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kahit balik tanaw, takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim, yung bilangin ang bawat sandali. Walang patid, magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y ahawin. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan, sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala at puso'y iisa, minamahal kita. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa gaan, Idalay Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang Turmeric Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw ng mga yumao. Ipinagkakaloob ng Panginoon ang buhay na walang hanggan sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang buhay na walang hanggan ay isang buhay kung saan nagiging ganap ang putol-putol na panahon ng ating buhay sa lupa. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig.
If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon at nakaakma sa pagdiriwang natin sa linggong ito ang ating paksa. No? Ang ating tema po ay Kristiyanong Kamatayan. Ngayon kung tatanungin ninyo bakit pinamagatan ng tema ngayong Kristiyanong Kamatayan? Dahil po gusto kong bigyan ng diin, gusto namin bigyan ng diin na hindi lahat ng kamatayan ay Kristiyano. At ito po yung papaliwanag natin mamaya. Ang ating teksto po ay napakaganda mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 20 hanggang 27. No? Buksan niyo po ang inyong mga Biblia, 1 Corinthians chapter 15 verses 20 to 27. Ito po ang tanong natin. Sa inyong mga kapanalig, sana po ay pagnilayan natin at ipadala niyo po ang inyong pagbabahagi na maaring makatulong sa marami. Ano ang kahulugan ng kamatayan para sa iyo? Ito ba ay wakas o simula? No? Padala nyo po ang inyong mga reflection, comments, ganun din ang inyong mga katanungan kung gusto ninyo po sa ating text line 0918-837-4827 at sa comment section ng ating Facebook Live. Bago po tayo magpatuloy, balikan natin yung iWord episode natin nung isang linggo kasama ang mga kabataan sa Balik Dinig na ihahatid ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ang naging topic po natin nung nakaraang linggo ay panalangin at kababaang loob. Pinag-aralan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. At ang tanong po sa pagninilay ay, sa iyong karanasan, anong uri ng panalangin ang kinalulugdan ng Panginoon? Gaya nga ng sabi ni Father Ado, iWord episode nung nakaraang linggo at nakasama ni Father Ado, dahil absent po ako, yung mga kabataang miyembro ng Ministry on Biblical Apostolate. Sina Sister Josea Lasarte mula sa Taguig, Brother Charles Mata ng Our Lady of Fatima Parish, Brother Nathanael Fernandez, isang seminarya ng San Carlos Seminary. Nagbigay po ng kaunting background at pagpapaliwanag si Father Ado tungkol sa Ebanghelyo noong linggo, yung Pariseo at Publikano. At pagkatapos po ay naging maganda at malalim ang naging pagbabahagi na ng mga kabataan tungkol sa mga karanasan nila at yung na pagkakakilala nila na kailangan talaga ang kababaang loob sa pananalangin at ang pakikinig. Ayan, pero kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan na po natin si Father Ado sa ating paksa, Ang Kristiyanong Kamatayan. Father? Maraming salamat Sister Rose sa pagbabalik dinig kung saan kasama natin mga kabataan, makikita natin yung pananampalataya nila at yung pananaw nila no, sa tradisyon ng simbahan lalo na sa panalangin. Ngayon po mga kapanalig, pag-usapan na natin yung kamatayan. Tinatanong ko nga kayo kanina, bakit kaya ang pamagat ay ang Kristiyanong kamatayan? Kasi hindi lahat ng kamatayan ay Kristiyano. At ito nga po yung katangian ng Kristiyanong kamatayan ang sanang mapag-usapan natin. Ano ba ang Kristiyanong kamatayan? Unang-una, lagi akong masaya kapag pinagdiriwang itong araw ng dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal at paggunita sa mga yumao dahil inihaharap sa atin ito yung katotohanan na tayong lahat ay mamamatay. Tayong lahat ay parokyanos. Alam natin yung salitang parokya ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay pilgrims, no? O manlalakbay lamang sa daigdig na ito. At ang katotohanan, isang araw ay iiwan natin ang daigdig na ito at haharap tayo sa kamatayan. No? Ngayon, kapag nakaharap na tayo sa kamatayan, napakaganda mga kapanalig kung hawak ninyo yung Biblia ninyo, buksan ninyo sa Salmo 90, no? Psalm 90. At pinaliwanag doon yung may malakas, may hindi masyadong malakas, 70 ang
edad na inaabot, kung malakas ay 80, no? At sabi pa ron na para lang tayong mga tanim na tutubo ng isang araw at matutuyo rin. Pero ang gustong-gusto ko sa Psalm 90, mga kapanalig, ay yung verse 12. Pag binasa niyo yung Psalm 90 verse 12, sabi nun, Lord, show me the shortness of my life that I may gain wisdom of heart. No? Sabi ng Panginoon, ipakita mo nga sa akin na maiksi lang ang buhay ko upang magkaroon ako ng karunungan o magkaroon ng karunungan ang puso ko. Ang ibig sabihin, kapag pinagninilayan nating maiksi lang ang buhay natin at tayo ay nasa harap ng kamatayan, tayo ay nagkakaroon ng karunungan. At bakit? No? Meron ngang isang author na nagsabi, no, only the person who knows how to die is the person who knows how to live. Sabi, ang tao lang na marunong mamatay, siya lang ang may karunungang mabuhay. At kung ating pagninilayan, ano nga bang binibigay ng kamatayan na karunungan sa tao at sa buhay natin? At ito nga yung sinasabi ng Psalm 90. Nagkakaroon ng karunungan yung mga tao lalo pangat alam natin na tayo ay mamamatay at maiksi lang ang buhay natin. Ang ibig sabihin, yung mga tao na nag-aakalang mahaba pa yung buhay sa daigdig, ito yung mga taong nawawala ng karunungan. Ngunit ang mga taong naniniwala sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na darating siya katulad ng magnanakaw sa oras at panahon na hindi natin alam, ito yung mga taong naghahanda, nagbabantay. No? At ang napakagandang ang halimbawa rito, na kung ako ay mamamatay na bukas o sa susunod na araw, ano ang gagawin ko ngayon at bukas? Kung mamamatay na ako sa Martes, anong gagawin ko ngayong Linggo ng gabi at buong araw ng Lunes bukas? Pupunta ba ako sa mall para manood ng sine? Pupunta ba ako sa palengke para mamili ng mga kailangan ko? Pupuntahan ko ba yung kaibigan ko para makipagkwentuhan? Uubusin ko ba yung oras ko sa social media? Kung mamamatay na ako sa Martes, ano ang gagawin ko? At eto na, kung mamamatay na ako sa Martes at naniniwala kung ayun na yung huling araw ko, gagamitin ko yung mga natitira kong oras sa pinakamahalagang bagay sa buhay. At ano ba yung mga pinakamahalagang bagay sa buhay, mga kapanalig? Magmahal at hayaan nating mahalin tayo. Ang ibig sabihin, mamatay na tayo, kailangan na nating ipahayag at sabihin sa mga minamahal natin na mahal natin sila. Ang pinakamasakit na kabiguan daw ng mga taong mamamatay na ay kapag hindi nila nasabi sa mga mahal nila, I love you. Ito raw yung pinakamabigat na kalungkutan. Kaya nga gagawin na natin yung pinakamahalagang bagay sa natitirang oras ng ating buhay, magmamahal at hahayaan kong mahalin din ako. Ang isa pang pinakamahalagang bagay sa buhay, mga kapanalig, ay humingi ng tawad at magpatawad. Ibig sabihin, hindi ko nauubusin yung mga natitirang oras ko sa galit, sa katigasan ng puso, sa sama ng loob. Minsan ito yung katuwiran ng tao. Dadalin ko na sa hukay ko ang aking galit. Kung alam nating mamamatay tayo, magpatawad at humingi ng tawad. Kasi sabi ni Hesukristo, natandaan niyo yung isang ebanghelyo, kung ikaw ay dadalin sa hukuman, habang naglalakad kayo papunta sa hukuman, sa hukom, makipag-ayos ka na doon sa magdadala sa iyo sa hukuman. Kasi kapag dumating ka sa hukuman, baka hukuman ka at ikaw ay ibilanggo hanggat hindi ka nakababayad sa kahuli-hulihang kusing. Ito ay larawan, nahaharap tayo sa hukom. At sa oras ng ating kamatayan, nahaharap tayo sa hukom. At bago pa dumating yon, makipag-ayos na tayo. Magmahal at magpatawad. No? Kaya nga isang napakagandang paanyaya na ang kamatayan ay nagdadala sa atin ng karunungan. Dahil ang taong alam niyang mamamatay siya ay hindi niya sasayangin ang kanyang buhay. Ang mga natitirang panahon sa kanyang buhay ay gugugulin niya sa pinakamahalagang bagay bilang paghahanda sa kamatayan. No, ngayon, ito na yung pag-uusapan natin, mga kapatid. Ang Kristiyano, at para sa Kristiyano, ang kamatayan ay hindi wakas ng lahat. Ang katotohanan, ito nga ang simula ng lahat. Ito ay parang pintuan, no, kung saan tayo ay lalabas at isisilang tayo sa buhay na walang hanggan. No? Kaya nga sa mga Kristiyano, ang kamatayan ay masakit, malungkot, pero natatanggap
at pinapasok ng mga Kristiyano. Dahil alam ng mga Kristiyano na ang misteryo Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo ay nagwagi na sa kamatayan. At ang mga taong naligtas ng ating Panginoong Hesukristo, may ugnayan sa Panginoong Hesukristo, ay may karapatan din o bukas din ang pintuan upang dumanas din ng misteryo Paskwal. Mamamatay, ililibing, ngunit muling mabubuhay. Ngayon mga kapatid, ito nga yung pinag-uusapan at tanong ng marami. Bahagi ba ng buhay ng tao ang kamatayan? Ang katuruan ng simbahan sa simula, nung nilikha ng Diyos ang tao ay immortal. Ang tao ay hindi dapat mamamatay. Ngunit dahil sa inggit ng dyablo, ito ay nasa lumang tipan, no? Ipinasok niya yung lason ng kamatayan. Yung lason ng kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan. Ito rin ay nasa sulat sa mga taga-Roma, no? Chapter 5 verse 12. Ang ibig sabihin, wala naman dapat talagang kamatayan sa sangkatauhan. Tayo ay dinesign, no, sa original immortality and original holiness. Ngunit dahil sa kasalanan, tayong mga tao ay namamatay. No, kaya nga ang kamatayan na dinadanas natin ngayon ay konsekwensya ng kasalanang mana, original sin, no? Original sin. Kaya nga ayaw man natin o hindi, bahagi na ito ng ating buhay. Hindi na natin maiiwasan at kailangang harapin ang katotohanan. Ngunit ano ang maganda, ano ang mabuting balita, mga kapatid? Ang mabuting balita, para alisin sa atin yung kapangyarihan ng kamatayan, ay ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo upang maging tao at kunin sa kanyang katawan ang kamatayan at pagtagumpayan ito at muling mabuhay. Kaya nga ang Kristiyanong kamatayan ay pakikiisa sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang Kristiyanong kamatayan, mga kapanalig. No? Ngayon mamaya pag-uusapan natin, ano ba yung kamatayan na hindi Kristiyano? No? At ano naman yung bunga sa atin ng isang Kristiyanong kamatayan? No? Kung pagmamasdan natin sa kalendaryo liturhiko, mga kapanalig, makikita natin na ang kapistahan ng halos lahat ng mga santo ay hindi yung araw na ipinanganak sila mula sa sinapupunan ng kanilang ina. Ang kadalasang kapistahan ng mga banal o ng mga martir ay yung araw na sila ay namatay. At bakit? Ang tawag sa simbahan sa araw ng kamatayan ay Dies Natalis. Sa literal na kahulugan, araw ng kapanganakan. Ang ibig sabihin, ang isang tao ay iniluluwal ng mundong ito sa oras ng kamatayan, niluluwal patungo sa buhay na walang hanggan. No? Kaya nga, yung pagluwal o kapanganakan sa buhay na walang hanggan ay napakagandang larawan ng pagsisimula ng buhay. No, at ito ang Kristiyanong kamatayan. Alam ng Kristiyano na hindi siya magwawakas. Hindi siya papasok sa isang saradong pinto. Kung hindi papasok siya sa isang lagusan, kung saan siya ipapanganak sa tahanan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. No? Kaya nga mga kapanalig, sana magpadala kayo ng inyong sharing. Ano ba para sa iyo ang kahulugan ng kamatayan? No? Ito ba ay wakas o simula? No, sa karanasan mo sa buhay, sa mga mahal mo sa buhay na yumao, o sa harapan ng kamatayan, ano ang kahulugan nito sa iyo? Nakakatakot ba ito? Malungkot ba? O parang nakakaalis ng pag-asa? O isang lagusan na dadalin tayo sa piling ng Diyos. No? Ipadala niyo po ang inyong mga sharing, reflection, comment sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali.
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ronda Veritas Report. Damdaming anawib ng pari kaugnay sa kahalagahan at pagpapahalaga sa pagtatapos ng undas. Pag-uulat mula kay June Magtagdob. Maraming salamat kapanalig. Ang pagunita sa araw ng lahat ng mga yumao ay muling nagbigay diin sa kahalaga ng pananampalataya o panalangin para sa kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Idinaos ang banal na misa sa Mary Laquin Parish Columbarium sa pangunguna ni Reverend Father Roberto Dalongson na nagbahagi ng mensahe hinggil sa pagpapatuloy ng kabanalan at pagkakaisa sa panalangin. Ayon sa pari, ang kahalaga ng dalawang pagdiriwang na ito ay hindi natatapos lamang sa November 1 and 2. Sa halip, ito ay paanyaya sa bawat Kristiyano na ipagpatuloy ang ugnayan sa Diyos at sa mga kaluluwa ng mga yumao sa pamamagitan ng panalangin at espiritual na pakikipag-ugnayan o spiritual communion. Makikita po natin na pagkatapos ng 2 araw na ito ay makikita natin na ang simbahan at ang bawat isa sa atin kahit na namatay na ay there's what we call spiritual communion. At ang spiritual communion natin makikita natin sa pamamagitan ng panalangin. So, pagkatapos nito, ng pagdiriwang natin ito, patuloy pa rin nating ipagdasal, no? Ang mga kapatid nating yumao, ganon din, isabuhay yung mga turo at mga aral ng mga banal na nasa langit at humingi din tayo ng panalangin sa mga banal na nandoon na sa langit kasama ang ating Panginoong Diyos. Ang Mary Laquin Parish ay may mahigit 1,000 nitso na matatagpuan sa ibaba ng simbahan at humigit kumulang 750 na abo ang nakalagak sa naturang columbarium. Simula pa ng October 30, sinimula ng buksan ng mas maagang lugar upang makadalaw ang mga kamag-anak ng mga yumao mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Ang espesyal na oras na ito ay itinakdang magtapos hanggang ngayong araw lamang. Ayon naman sa mga pulisan na nagbabantay sa lugar, naging mapayapa ang pagdalaw ng mga tao at walang anumang insidente ang naitala sa mahigit 1,500 na bumisita sa columbarium ngayong undas. Mula dito sa Diocese of Novaliches para sa mga dalangin at alaala 2025, kapanalig ng mga yumaong banal. Ako ang iyong kapanalig, June Magtangob, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Dalangin at alaala 2025, kapanalig ng yumaong banal. Mga kapanalig, ating ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga yumaong mahal natin sa buhay. Nelson Gabaldon, Lim Yuyok Din, Tony Diaz, Fe Ong Tan Xiao, Ahoy, Miguel, Leonila de Silva, Salvador, Pat, Ben, Jessie Gomez, Teresita, Alejandro Morales, Norberto Sr. and Rosalinda Garcia, Janjan de los Santos, Lolo Fernando Co, Lolo Uweng de los Santos, Lucio, at kay Kapanalig Dolores. Ating ipanalangin ang kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa at taimtim na damahin ang presensya ng ating Panginoon. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingahan o Panginoon. At sikatan nawa sila ng iyong walang hanggang liwanag. Mapanatag nawa sila. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Yan mga kapanalig, tayo nagbabalik sa ating talakayan, no, na mga akma sa araw na ito, ang Kristiyanong kamatayan. Ngayon, ang sabi ng katuruan ng ating simbahan, ang mga Kristiyano ay hindi na nahihirapang mamatay. At pwede nating sabihin na hindi na ganun kalaki yung takot sa kamatayan. No? Bakit? Kasi raw ang mga Kristiyano, habang nabubuhay pa rito sa mundo, ay araw-araw nang namamatay. At alam natin, ang mga Kristiyano ay namamatay sapagkat namamatay sila sa kanilang sarili para ibigay yung buhay sa iba.
Kaya ang isang Kristiyano, yung mga martir, yung mga banal, di ba, sa harapan ng kamatayan ay payapang-payapa. Bakit? Kasi parang yung buong buhay dito sa daigdig ay naghahanda na sila, nagsasanay, practice no, kung paano mamatay. Araw-araw na mamatay dahil sa pagsunod sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Kaya magaang at payapa ang kamatayan. At ito ang mga taong totoong sa buhay na ito ay nagmahal. Dahil ang pagmamahal ay pagkamatay sa sariling buhay para ibigay ang buhay sa minamahal. Nasa Ebanghelyo ito mga kapanalig ha. Sabi ng ating Panginoong Yesus, ang taong ipinagtatanggol ang kanyang buhay ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ang siya nagkakaroon nito. At kung araw-araw tayong nawawalan ng buhay dahil sa pag-ibig kay Jesucristo at sa kapwa, araw-araw na tayong namamatay. At pagharap natin sa kamatayan, hindi kamatayan ang papasukin natin, kung hindi yung gantimpala ng walang hanggang buhay. No? Ngayon may tanong, Father, ano bang mangyayari pag namatay na tayo? No? Sa katuruan ng ating simbahan mga kapanalig, ang nangyayari ay merong agad na judgment. Dalawa yung judgment, particular judgment at universal judgment. Pero sa oras ng ating kamatayan, ang nangyayari ay yung particular judgment. Ang ibig sabihin, yung kaluluwa natin ay hiwalay sa katawan at yung kaluluwa natin ay maa-assign, no? Itatalaga doon sa state na dapat niyang puntahan, langit ba o impyerno. Ayun lang, dalawa lang mga kapanalig. Pero ngayon, ano yung basihan ng Diyos para ang isang kaluluwa ay pumunta sa impyerno o sa langit? Ang basihan ng Diyos ay kung paano tayo namuhay sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito, ang buhay natin ay isang buhay na walang Diyos, pupunta tayo sa impyerno dahil doon ay walang Diyos. Ngunit kung ang buhay na ito, ang buhay natin ay palaging pagnanasa, pagpupumilit na sumunod sa Diyos, makapiling ang Diyos, yung buhay natin ay paghahanda sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga para bang tayo na rin talaga ang gumawa ng ating destiny. Tayo na ang nagdisenyo kung saan tayo patungo. Ngayon, ang tanong, bakit naman papanalangin pa yung mga yumao? Kasi merong isang kalagayan o state na tinatawag na purgatorio, mga kapanalig. Bakit may purgatorio? Lahat po tayo ay nagkakasala, mahina, at lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, tandaan natin mga kapanalig, bawat kasalanan, sikreto man yan, private, may nakakaalam, walang nakakaalam, kasalanan na ginawa ko sa sarili ko o ginawa ko sa iba, tandaan natin mga kapanalig, lahat ng kasalanan ay palaging laban sa Diyos o kasalanan sa Diyos. At kung ang lahat ng kasalanan ay kasalanan sa Diyos, ang Diyos ay walang hanggan. Kaya nga ang kaparusahan sa bawat kasalanan ay walang hanggang kaparusahan o tinatawag sa Catechism of the Catholic Church, eternal punishment. No ngayon, paano tayo maliligtas sa eternal punishment? Hindi natin kayang bayaran itong pagkakautang na ito kasi eternal eh. Tayo may hangganan tayo. Ito na mga kapanalig, talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, isang Diyos na walang hanggan, ang ating Panginoong Jesucristo, para siya ang magbayad ng pagkakautang natin, mga kasalanan natin, na ang katumbas ay walang hanggang kaparusahan at kinuha ng ating Panginoon sa kanyang sarili. Kaya nga ang eternal punishment, mga kapanalig, ay nabubura sa tuwing tayo ay nagkukumpisal. At kung hindi na kayang nating magsalita sa oras na mahinang-mahina na tayo, nabubura rin ito sa pamagitan ng anointing of the sick. Kaya nga sana, no, palagi tayong magkumpisal, no? At yung mga mahal natin sa buhay, ipa-anoint natin. Kasi yung anointing of the sick ay may elemento ng pagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, purgatorio, pag-usapan natin. Yung eternal punishment, binubura at pinapatawad yung kasalanan natin. Pero may naiiwan sa kaluluwa natin ng mga bahid. No? At ito yung tinatawag na temporal punishment. Ano ba itong mga bahid na to? Parang mantya. No? Kasi halimbawa, yung pader, binandalize ko. At nagalit sa akin yung may-ari ng pader dahil puting-puti, bago, at binaboy ko. Ngayon humingi ko ng tawad sa may-ari. At pinatawad niya ako. Pero yung vandalism doon, sa tuwing nakikita ko, naaalala ko yung kalokohan ko, yung kamalian ko. At may epekto sa kaluluwa ko yun. May guilt. Ngayon, ito yung temporal punishment. At kailangan kong gumawa ng paraan para mabura itong tanda, no?
yung naiwang bakas ng aking pagkakamali. At para mabura yung temporal punishment sa ating kaluluwa, kahit nagkumpisal na tayo, meron tinatawag na mga penance. Di ba may pinapagawa sa atin yung mga pari na penance. At hindi lang yun. Halimbawa, yung spiritual works of mercy at corporal works of mercy, mahalaga yun. Paglilimos, pagpapakain sa nagugutom, pagbibigay ng damit sa mga hubad, pagdalaw sa nakakulong sa may sakit, spiritual works of mercy, pagpapayo lalo na sa naguguluhan, pagtutuwid sa may mali, pananalangin sa buhay at mga patay, alam natin ito. At dito tayo natutulungan. O kaya gumawa ng pag-aayuno, pagpapasting para mabura itong temporal punishment. Ngayon yung purgatorio nangyayari kapag namatay tayo, na totoong napatawad tayo sa ating mga kasalanan pero may bahid pa rin yung ating kaluluwa. Hindi pa tayo nakahandang pumasok sa kalangitan, kailangan muna tayong i-purify sa purgatory. Kaya nga ngayong araw na ito, ipinapanalangin natin lahat ng mga yumao, lalo nang alam natin na kailangan pa silang dalisayin. Ang mga kaluluwa sa purgatory ay wala ng kapasidad o lakas na linisin ang kanilang sarili o burahin yung temporal punishment. Tayo dito sa daigdig, kaya pa nating gawa ng paraan yung ating mga sarili. Ngunit meron pa rin tayong kayang gawin dito sa daigdig. Bilang simbahan at bilang communion of saints, kaisa natin yung mga kapatid natin sa purgatorio, tayo ang gagawa ng paraan para mabura yung mga bahid ng temporal punishment sa kanilang kaluluwa. No? Kaya nga, ngayon ay Jubilee year pa rin, no? Kaugnay ito sa indulhensya. No? Pwede tayong kumuha ng plenary indulgence, unang-una para sa ating sarili, para mabura itong mga temporal punishment, pero pwede din natin kunan ng indulhensya yung isang kaluluwa sa purgatorio sa loob ng isang araw. Kinabukasan, pwede na naman. No? At samantalahin natin ito mga kapanalig. Yung indulhensya, kung nagpunta tayo sa misa, ito yung first reading mula sa 2 Maccabees. Kung maaalala natin mga kapanalig, di ba? Nakipagdigmaan sila Judas Maccabeo, namatay yung maraming Israelita. Nung nililinisan na nila, nakakita sila ng mga medalyon ng mga Diyos-Diyosan. At alam nila nagkasala itong mga kapatid nila nung namatay. At kaya nga nagkaroon sila ng kolekta. Yung kolekta, hindi ito yung para kumita. Kung hindi yung kolekta, sakripisyo ito ng bawat Hudyo. Pwede niyang gastusin yung salapi para sa sarili niya o sa pamilya niya. Pero magsasakripisyo siya, magtitiis siya, para dun sa kaluluwa na ipagdadasal niya. At pinadala nila yung itong pagsasakripisyo nila, collection sa Jerusalem, at ipinagdasal yung mga kaluluwa. Ito yung isang larawan ng ating purgatorio. Kaya mga kapanalig, inaasahan tayo ng mga mahal natin sa buhay o lahat ng mga kaluluwa, lalo na yung walang nakakaalala doon sa purgatorio. Kaya nga, napakaganda nitong ating pananampalataya. Itinutuon ng ating mga mata ang ating pananaw hindi lang sa buhay na ito, kung hindi sa buhay na walang hanggan. No? Kaya mga panalig, sana sumagot kayo dito sa ating tanong. Para sa iyo, ano ba ang kahulugan ng kamatayan? Ito ba ay wakas o simula? Antayin namin yung inyong sagot sa last episode natin, sa last segment natin ngayong gabi. Padala nyo ang inyong reflection, comment, at mga questions sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, ngayong All Saints Day at All Souls Day, ating pagnilayan ng mabuting balita. Ayon kay San Marcos, talata 10, kabanata 21. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga may hirap ang iyong pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa amin. Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig.
If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan mga kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Bago natin basahin yung mga sharing, mga tanong at reflection ng ating mga kapanalig, pakinggan natin si Sister Rose. No, baka mayroon siyang ibabahaging mensahe sa ating katanungan patungkol sa kahulugan ng kamatayan. Sister Rose? Alam mo, Father, para sa akin yung kamatayan, gaya ng sinabi mo, it's a passage, no? Yung nagpipinit sa buhay dito sa lupa, pero nagbubukas sa buhay na walang hanggan. Noon natatakot din ako sa kamatayan, pero unti-unti natutunan ko na maghanda sa kamatayan. O dun sa tinatawag na the last things, diba, yung kamatayan, langit, purgatorio o impyerno. Kasi diba kung alam natin kung ano yung goal natin, pinaghahandaan natin yun, diba? Gagawin natin ang lahat para makamit natin kung ano ang ating inaasam. At para sa ating mga Kristiyano, diba, ang inaasam natin ay ang langit na makasama ang Panginoon. Magsisikap ako araw-araw para unti-unti maabot ko yon hanggang sa lumago ako sa kabanalan. Kasi doon ko makakatagpo ang Panginoon at makakasama siya ng habang buhay. Ito yung pinagnilayan ko pagpunta ko sa sementeryo, pag uwi ko sa Kalamba. Nakita ko yung napakaraming mga taong nagtitipon bilang pamilya, kamag-anak, kaibigan, nananalangin, nagkakaisa, nagsasaya, kahit sa gitna ng kamatayan, ng mga puntod. Kaya naisip po, dito sa atin, ibang-iba talaga. Kasi nung misyonera ako sa England, nagtaka ako kasi hindi sila pumupunta sa sementeryo kapag November 1 o November 2. Sabi ko siguro kasi malamig na, malapit na ang winter. Pero ibang-iba talaga tayo. Damang-dama mo na yung mga yumao, kaisa pa rin natin sila sa panalangin, sa patuloy na pagiging inspirasyon at gabay na nagsisikap din tayong mabuhay ng tapat katulad nila. Pero ang naalala ko lang, hindi tayo dapat mag-presume na sila ay nasa langit na. Gaya ng sabi ni Father, no, patuloy tayong manalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao, para sila ay makarating na sa langit. Kasi hindi tayo sigurado, din natin alam sino ba talaga yung santo na pagkamatay, diretso na sa langit. May naiiwang mga bahid, ika nga ni Father. So yun po yung ano ko lang na patuloy na manalangin, na sundan natin kung ano yung mga virtues nila, pero pagdasal pa rin natin sila at sikapin din natin na manalangin tayo, iasa natin ang bawat araw sa kalinga, tulong at pagmamahal ng Panginoong Diyos. Father? Yan, salamat sister, no? At ngayon basahin na natin yung mga sharing at ang mga prayer request ng ating mga kapanalig. Ating kapanalig na si Mrs. Elizabeth Marsan, sabi niya, please pray for you, praying for you too, plus please pray for our beloved departed ones. We are praying po sa mga departed loved ones natin. Atin namang kapanalig na si Kuya Kid ng Barangay Santo Niño, Plaridel, Bulacan, sabi niya, magandang gabi po, pakisama sa misa at mga prayer si Daniel Reyes and family, good health, peace of mind, and financial blessing. At sabi niya, please pray for the souls of Reynald Lapig and Dan Amistoso. Ito po si Kuya Kid ng Plaridel, Bulacan, salamat daw po. At dito mga sister, merong mga kapanalig, maganda yung tanong ng ating kapanalig na si kapanalig 5698. Sabi niya, good PM father and sister, ask ko po, paano po yung mga Israelita na hindi naniniwala kay Jesus? Yung mga Kristiyano na hindi Katoliko? Paano naman po yung mga atheist? Pareho rin po ba ang regalo ng eternal life? Medyo maraming tanong to. Pero simple lang to kapanalig. Sa lumang tipan, kahit wala pa si Jesucristo, naniniwala na ang mga Hudyo na merong eternal life. Meron nga ron, di ba, yung nanay at yung 7 anak niyang lalaki na pinapahirapan. Pinapakain sila ng karne ng baboy at isa-isa silang namatay. At ang lumalabas sa kanilang bibig, no, na mamatay man kami sa daigdig na ito, kami ay papasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga kahit wala pa si Jesus, meron nang paniniwala ang mga Israelita sa buhay na walang hanggan. Yung mga Kristiyano po, pero hindi Katoliko, ganun din po. Yung mga Kristiyano na naniniwala sa kamatayan
at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay meron din pong pagkakataon, no, na dumanas ng buhay na walang hanggan. Ang medyo po kailangan nating linawin ay yung mga atheist. No, meron po ba silang eternal life? Mga kapanalig, ang eternal life po ay dalawa. Eternal life with God in heaven o eternal life in damnation in hell. Ngayon yung atheist, sabi ko nga kanina, yung pupuntahan natin, impyerno man o langit, ay nakadepende sa kung paano tayo nabuhay sa daigdig. Kung sa daigdig na ito ay wala naman talaga tayong Diyos, parang tayo na rin yung nag-assign ng sarili natin doon sa pupuntahan, sa state after this life here on earth na walang Diyos. Kaya nga ako kung atheist, parang malabo po, no, na makasama siya ng Diyos. Dahil tinanggihan niya nga yung Diyos dito sa lupa, no, ano pang reason doon sa kabilang buhay. Unless yung atheist ay magbagong loob, magbalik loob at magsisi bago siya sumapit sa oras ng kamatayan, may pagkakataon po. No? Ayun po. No, sister, sa ating comment section sa Facebook Live, meron po bang mga sharing, reflection at comments? Meron din po. Pasalamatan. Naghang yata si sister. Ngayon, babasahin ko na lang yung ating isang kapanalig, no, na nag-share. Sabi niya, si kapanalig Ofelia Nerona, sabi niya, good evening Sister Rose, Father Ado. So nice to hear again a very important catechesis. Sa katanungan para sa akin, ito ay simula. Simula ng panibagong buhay. Ang kamatayan daw ay simula. Ang buhay na walang hanggan. Buhay sa piling ng ating Panginoon at iyon naman talaga ang ating huling hantungan. God bless po. Sister, binasa ko yung comment ni kapanalig Ofelia Nerona kasi bigla kang nag-stop. No? Sige, sister, baka meron pa diyang iba sa ating Facebook comment section. Ngayon, sabi naman ng ating kapanalig na si Joy Martinez. Sabi po ni kapanalig. Ayan. Nawawala pa rin ako, Father. Sabi yes, ni Chachapi po, sister. Okay. For my parents, Sister May and Brother Erwin Francis. Okay. Nawawala. Meron pa tayo, sister, mga bumate at nag-sharing. Sabi po ni kapanalig Cynthia Orozco, death is a reminder that life is short, so love, forgive, and be grateful. Death is not the end but a passage to eternal life. So it is best to say when someone dies, sumakabilang buhay siya. Christians believe in what Jesus said, those who believe in me, even though they die, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. Death is our entrance to eternal life. Ayan. Sabi niya, I already had 3 deaths in my family, parents, and eldest child. Their death did not bring me to losing faith in the Lord, but rather having the wisdom that all happened according to God's will, that our dead are now liberated from earthly pain, and now the door is open for them to eternal life and be with the Lord. Napakaganda po ng kanyang sharing. Salamat kapanalig Cynthia Orozco. Sabi naman ni kapanalig Maria Disa, nagdala po siya ng mga pangalan ng mga ipagdadasal natin. Sige po, isasama namin ang mga pangalang pinadala ninyo. Sabi naman ni Rhea Falyarna, para sa akin, ang kahulugan ng kamatayan ay simula. Hindi natatapos ang lahat sa kamatayan dahil ang kamatayan ay daan patungo sa Diyos. Sa Diyos Ama. Nung namatay ang aking ina, dito ko na pagtanto na hindi dapat ito panghinayangan dahil ito ang simula ng lahat kung saan makakatagpo niya ang Diyos Ama at makasama sa buhay na walang hanggan. Salamat sa katuruan ng simbahan at madali kong natanggap ang kamatayan ng aking ina. Salamat din sa indulhensya
upang ipagdasal ang kaluluwa ng mga yumao at gayon din ang aking sarili. Ayan, salamat Kapanalig Rhea Faliarna. Sabi naman po ni Kapanalig Joy Martinez Dueñas, para sa akin ang kamatayan ang siyang tulay tungo sa buhay na ipinangako ni Kristo sa atin. Di mararating ang kinaroroonan ng Diyos kung di ka muna kailangang mamatay. Ayan. Sabi naman ni Maria Disa, ay, medyo nawala po ako. Ano nangyari? Naghingi po ng panalangin si Maria Disa, pasasalamat para sa Alfonso family. Yung iba po humihingi ng panalangin para sa mga relatives na yumao, sila Loretta Nieto Akupang, si from Santa Cruz Navotas daw po siya. Yung iba po ay mga sandali, Padre, si Lilia Mercene, Jessica Yung, Joy Martinez Dueñas, naghihingi po sila ng panalangin para sa mga yumaong mga kamag-anak. Si Doti Trinidad, Tessie Tuason, Emily Avignon Pandong, Remles Chow, Annalisa Tolentino, humingi ng panalangin pasama daw para sa kagalingan ng kanyang nanay at kapatid. Sige po, pagdadasal po namin sila at yung pong mga nagpadala ng mga pangalan para ipagdasal yung mga kaluluwa, isasama po namin sila sa aming panalangin, hindi lang ngayong araw na ito kundi sa buong buwan ng Nobyembre. Father, meron pa po dyan? Wala na, sister. Sige, magpasalamat na po tayo sa mga kapanalig natin na kasama natin ngayong gabi at yung sa ating Okay. So, maraming salamat, Father Ado, sa pagpapaliwanag tungkol sa Kristiyanong kamatayan. Talagang naliwanagan siguro talaga ang ating mga kapanalig ngayon. Ano po? At maraming salamat din sa ating mga faithful followers at mga kapanalig. Salamat sa nagpadala ng comments, tanong, kahilingan at pagbati at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan po namin, kasama namin kayong muli sa susunod na linggo dito sa programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, si John Gutierrez na ating PA at si Edgar Bernardo sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang katotohanan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2020.